Dinipensa naman ng Commission on Elections o COMELEC ang integridad ng online voting upang labanan ang banta ng vote buying para sa darating na halalan sa 2025. Ang pahayag ng COMELEC alamin sa report ni Dustin Bayog. Nagpaliwanag ang Commission on Elections o COMELEC kaugnay sa kumakalat ang isang Facebook post ng isang overseas Filipino worker sa Singapore na gumamit ng Online Voting and Counting System o CVS. Sa isang pahayag, nilinaw ng COMELEC na walang dapat ikabahala sa integridad ng online voting system dahil binabasa lamang nito ang mga pangalang binoto ng isang botante, kaiba sa makikita sa encrypted script. Dito nagugat ang viral post ng overseas worker na si Jefferson Salazar Bonoan kung saan mayroong lumitaw na ibang pangalan ng mga kandidato na hindi niya naman raw binoto. Sa paliwanag ni COMELEC Chairman George Garcia sa DZRH, ang mga nakitang pangalan kapag pinindot ang QR code ay bahagi lamang ng encrypted script kung saan nandun lahat ng pangalan ng kandidato at party list upang masiguro na hindi ito magagamit sa vote buying o vote selling. At talagang yun po ay kasama sa security para hindi po ito matamper, hindi po ito kung sakasakaling ito ay may intercept o interrupt or whatever, yan po sa Angel ay hindi po nila mababasa yung mismo eksaktong mga pangalan ng kandidato na andun po sa encryption na yon ang lahat ng names ng mga kandidato nakaspread na pagpipilian, yung po 66 na senador at yung po 155 na mga candidates for party list. Layon din ito na hindi malaman ng sino man ang binoto ng isang botante, gayon din na maiwasan na pagkuha ng larawan sa mga resibo na siyang ipinagbabawal sa batas. Sinisiguro rin ng komisyon na dumadaan sa beripikasyon ng mga boto at tiniyak na kasama ang mga ito pagdating ng bilangan. Noong April 13 ay nagsimula na ang pagboto para sa mga Pilipinong nagtatrabaho sa ibang bansa na matatapos hanggang May 12 o mismong araw ng eleksyon. Samantala, ongoing pa rin ang pre-enrollment ng mga rehistradong overseas workers kung saan ayon kay Chairman Garcia ay umabot na sa higit 61,000 voters na tatagal lamang hanggang ikapito ng Mayo. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.